Tinatayang higit 400 na kilo ang nasa iba't ibang barko sa Manila Bay na kailangan iproseso ng mga taga-immigration. Maliban dito sa June High 5 dito sa ating likuran ay nasa 4 na pong mga Chinese vessels na involved sa reclamation dito sa Manila Bay ang narito ngayon, sabi ng Philippine Coast Guard. Pero lahat sila ay nakatenga ngayon dahil nga sa suspensyon na ipinatupad ng Pangulo. Sa isa pang nilitang barko, nakabang naman ang mga tripulanting Chino. They went on board these vessels to check yung documents ng mga Chinese nationals, passport, visas, working visas. Kasama rin kami na mag-ikot ang Coast Guard sa mga reclamation site sa Pasay. Kapuna-punang malaking bahagi na ng dating dagat ang ngayon lupa na. Dati-rati kapag ka nasa Maynila, talagang makikita mo yung buildings at iba pang mga struktura dyan, pero dahil nga sa nagaganap na reclamation, na bago na yung skyline dahil natatakpan na ng mga buhangin at lupa yung area na yan. Dumaan kami sa bahagi ng tubig na matitirang lagusan ng mga sakyang pandagat sa pagitan ng mga malalaking reclamation project. Dahil sa nagaganap na reklamasyon dito sa Manila Bay, ito na lamang yung magsisilbing waterway sa pagitan ng dalawang malalaking proyekto. Dito sa Pasay City, isang higit 200 hektarya at yung isa naman ay higit 300 hektarya. Tuloy ang patrolya ng Coast Guard na siyang tigiya na sumusunod at walang lalabag pension order sa reclamation sa Manila. Kung may makitang nagre-reclaim pa rin, Of course, we will board them and advise them na hindi sila pwede mag-operate since there's a snort there. Kabilang sa dahilan ng pagtutol ng ilan ang posibleng epekto ng pagtatambak ng lupa sa likas na yaman ng Manila at tulad ng Latias White na nakabila sa PMA Integrated News, Ian Cruz na Ben